Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang tanong, nagdarasal pa ba tayo? Pangalawang tanong, how often do we pray? Gaano ba tayo kadalas nananalangin? Yung iba, paminsan-minsan na lang. Yung iba, siguro pagka may biyaya, pagka may okasyon, doon lamang nakakaalalang magdasal. Yung iba, pagka may problemang mabigat na kinakaharap, saka lamang nakakaalalang magdasal. No? Mga kapatid, 29th Sunday in Ordinary Time. Kung papansinin natin yung mga pagbasa, yung first reading, the Gospel, it speaks about prayer. Sa unang pagbasa, we have a beautiful image, no? Isang napakagandang image. And it reminds us of our posture, yung postura natin kung paano tayo nagdarasal, gesture, di ba? Now, one of the gestures that we make whenever we pray ay nakataas ang kamay. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo, sinabi sa atin, sinalakay ang mga Israelita ng mga Amalasita. At hindi lamang sila nakipaglaban, hindi lamang nila ipinagtanggol ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pakikibaka pisikal, pakikipag-espadahan. No? Hindi lamang po yun. Sa taas ng burol, nanduroon si Moises. Nakataas ang kamay, tangan ang tungkod na binigay ni Yahweh, na binigay ng Diyos sa kanya. At sabi sa atin, samantalang nananatiling nakataas ang kanyang makamay, ang mga Israelitay nagwawagi o nananalo sa laban. At kapag bumababa naman ang kanyang makamay, sila'y natatalo. Yung mga Amalesita naman ang nananalo sa laban. My dear brothers and sisters, akala natin ang panalangin wala lang. Pero ang totoo, prayer has power. Ang panalangin ay may kapangyarihan. May magagawa ang panalangin sa buhay natin. Ngayon po ay World Mission Sunday. Siguro yung iba sa atin, nagtataka, ano ba ang role? No, di ba, maliban kasi sa aming mga pari, meron pang mga religious, Meron din mga tinatawag nating, nanduroon sa tinatawag nating mga monasteryo, no? Monastic communities. Ay, yung mga nanduroon sa monasteryo, hindi naman po nagsisilabas yun. They are not in the world. Wala sila sa secular na mundo. But instead, they are inside a monastery. Kaya nga, no, ang panawagan ay hindi pare-pareho eh. Meron mga tinatawag sa active na buhay ng paglilingkod, pero meron namang nanduroon sa ganong uri ng paglilingkod. Pero sabi ko nga sa inyo, we might ask ourselves, or we might wonder, what is the role of these monastic communities in the life and mission of the church? Ano bang role nila? Alam niyo po, ang tawag sa kanila, no? They serve as powerhouse of the church. Powerhouse. Kasi, bagamat wala sila actively doon sa mission, katulad ng ginagawa ng ibang mga misyonero, they are praying for the success of the mission of the church. Tingnan nyo, look at the connection. Ang misyon, pagiging lamang matagumpay kung merong buhay panalangin. No? Maraming beses ganun din tayo. Sa buhay natin, gawa tayo ng gawa. Pero time will come na mauubos ang baterya natin. No? At saan tayo huhugot
ng power, ng lakas sa buhay panalangin. My dear brothers and sisters, yun nga po, no, sabi ko nga sa inyo kanina, marami kasi sa atin iniisip yung dasal, walang magagawa. Pero ang totoo, maraming nagagawa ang dasal sa buhay natin. Ngayon, sabi ko sa inyo kanina, what a beautiful image na pinakikita sa atin. Habang nagninilay po ako, I remember when I was in Hagunoy, nung nasa Hagunoy ho ako, one time, pumunta ako sa kabilang kalye, may mall doon, malapit lang sa Santa Ana, sa simbahan ng Santa Ana. Sa taas ng mall, maingay. May naririnig akong kumakalabog. No? Pag akyat ko, may gym kasi doon sa taas. No? May nagbo-boxing. Nainganyo rin ako. Sabi ko, magbo-boxing nga rin ako. Kaya nag-boxing din ako. No? Nung nasa Hagunoy ako, medyo maliit pa ako nun. Lumiit pala. Anyway, isa sa mga natutunan ko sa boxing, no, yung palaging katulad ng ginawa ni Moises, palaging nakataas ang kamay. Bakit? Kasi, bakit kailangan laging nakataas? Is to defend yourself. Para madedepensahan mo kung merong atake, you have a defense. And then, madali ka rin makaka-counter. No? Pag lagi nakataas, mas madaling mag-counter. No? Ayan. It's not only defense, but at the same time, offense. Pero bakit ko binabanggit ito sa inyo? Marami sa atin, pagka binaba ang kamay, ang buhay ng tao, hindi palaging madali. Tests and trials of life will come. Darating ang mga pagsubok sa buhay. And kapag ang mga kamay natin ay nakalimot sa pagdarasal, minsan, ang dali mong matibag eh. Diba? Ang dali mong matinag. Kasi, bakit? Kasi you don't have connection with God. Kasi our connection with God is a life of prayer. Kaya kung palaging nakababa, hindi tayo nagdarasal, pagka dumating ang oras ng mga pagsubok, pagka dumating ang oras ng mga mabibigat na sitwasyon, akala natin palaging yun na ang katapusan. Pagka sinabing merong lindol, wala na. Diba? Kaya nga, ito ang paalala sa atin. Sa mundong ginagalawan natin, hindi lang mga pagsubok ang dumarating. May mga kaaway din. At ang mga kaaway na yan, hindi kaaway na tao. May mga kaaway na ang demonyo kumikilos sa mundo. At anong ginagawa ng demonyo? Nang bubudol, nanlilinlang, nanloloko. Na kung hindi natin, if we are not familiar, sabi ko nga, if we don't have that connection with God, kung wala tayong connection sa Diyos, and if we are not familiar with the ways of God, paano ba tayo nagiging familiar sa mga pamamaraan ng Diyos? Siyempre, kung tayo palaging nakikipag-usap sa Kanya. We learn the ways of God by always communicating with Him through a life of prayer. Kaya ho, minsan ang dali nating malinlang, akala natin, ito na yung tama, ito na yung mabuti, pero ang totoo, binubudol lang pala tayo. Nililin lang tayo para mahulog tayo. Sana, kaya nga, paalala sa atin, sabi ko kanina sa inyo, do we still pray? But how often do we pray? Gaano ba tayo kadalas nananalangin? Ang pagdarasal, hindi lamang pagbibigay papuri sa Diyos. Higit sa lahat, hindi ho ang Diyos ang palaging nasa receiving end. Mas madalas, tayo ang nangangailangan at ang Diyos ang nagbibigay sa atin. No? Yun kasi ang iniisip natin, para bang tayo yung nagbibigay. No? Minsan ang totoo talaga, ang Diyos ang palaging
nagbibigay ng ating mga pangangailangan. No, sana, no, kaya nga every Sunday, kahit may bagyo sana, no, kahit medyo maulan, no, pagsimba, the highest form of prayer is the Mass. Ang misa ang pinakamataas na uri ng panalangin. Pangalawa, na gusto kong makita natin, tinanong ko kayo kanina, do we still pray? How often do we pray? And then, how do we pray? Siguro ito yung the next question that is being answered by the gospel. How do we pray? Or how should we pray? Paano ba tayo dapat manalangin? In the gospel, nanduroon yung parable ng widow na persistent na hinihingi ang katarungan doon sa hukom na hindi matuwid. Sabi sa atin, mahabang panahon, no, pabalik-balik yung widow. Pabalik-balik doon sa hukom. Pero dahil nga sa kanyang pagpupursige, kahit na masama yung hukom, napilitan yung hukom na ipagkaloob sa kanya ang kanyang demands, yung hinihingi niyang katarungan. Alam nyo, maganda, una, alamin natin sino itong poor widow na to. Tingnan natin kung ano nga ba ang kalagayan ng poor widow. Diba, pagka sinabing widow, balo, nung araw, ang mga kababaihan, walang sariling kakayanan para mamuhay. Nakadepende lamang sila saan? Sa kung ano ang binibigay ng kanilang mga asawa. Kaya nga, ang mabiyuda, no, ang mabuhay na bilang biyuda o balo, ay napakahirap. Kaya, una, yung widow, walang pera. Wala rin siyang wala rin siyang lakas. Wala siyang impluensya, wala siyang koneksyon. Sa mundong ginagalawan natin ngayon, mas madaling maibibigay yung mga demands mo if you have money, if you have influence, if you have connections. Pero kung wala kang koneksyon, napakahirap. No? At yun ang kalagayan ng balo. At ito rin ang kalagayan ng ibang mahihirap sa atin, ng maraming Pilipinong mahihirap. Kaya ang hirap-hirap makamtan yung katarungan. At ang katarungan na hinihingi marahil ay hindi lamang katarungan na hinihingi natin ng marami ngayon with regards to the flood control project. A lot of Filipinos, a lot of poor people are clamoring for justice. Justice saan? Hindi lamang sa iba pang mga cases, ngunit ibang mga cases na sana makita natin yung, di ba, pagka pumupunta ka sa mga government offices, if you don't have connections, if you don't have influence, pag-iintayin ka. Look at the service. Pababalik-balik, bumalik ka na lang. Nakakailang balik ka na. Pagka ikaw nga yung poor widow, baka mabwisit ka, hindi ka na babalik. Matamad ka na. Ano pa? Sa hospital, if you are poor, kapag mahirap ka, madalas even in the government hospitals, minsan napakabagal ng kilos. Diba? Nararanasan, minsan if you don't have money, kung kapos ka na, pupunta ka sa government hospital, ang tagal asikasuhin. Education, o edukasyon, maaring ito rin ang hinihingi. No? Kaya ito yung larawan ng poor widow in the gospel. Pero, ang maganda dito, ang pinapakita is the character
of the poor widow, maaring mahirap man ang kanyang sitwasyon, pero maaring wala man siyang impluensya, wala siyang pera, wala siyang koneksyon. Pero merong mabuting character yung poor widow. Nanduron yung kanyang persistent, nanduron yung kanyang passion para makamtan yung hinihingi niya. At ito rin naman yung attitude na hinihingi sa atin. Bakit? Kasi, tingnan nyo, looking at God, ang Diyos po, hindi ho kamukha nung hukom in the gospel. Yung hukom, masamang hukom, pero sa kabila ng kanyang kasamaan, naibigay pa rin niya kung ano yung hinihingi ng poor widow. How much more if we ask the Lord ng mga bagay na hinihingi natin na talagang kailangan natin? Hindi ba ipagkakaloob ng Diyos sa atin? Ibibigay at ibibigay ng Diyos. Yun nga lang, minsan, dinedelay. Bakit dinedelay? Kasi, ang panalangin is also an act of faith. Ito'y tanda na nananalig ka, nagtitiwala ka sa Diyos. At ang pagtitiwala ay hindi nangangahulugan kapag hiningi mo agad-agad nandyan na. Ang pagtitiwala ay yung nananalig ka, ibibigay sa iyo at hindi ka tatanggihan. Kahit na minsan, medyo matagal. No? Problema kasi sa atin, gusto natin agad-agad. Ang problema rin kasi sa atin, mga Pilipino, may kasabihan nga ng mga maraming Pilipino, ningas, kugon, magaling sa simula, pero pagtagal, nawawala. Sabi natin kanina, praying also tells us of the kind of faith that we have. Ito'y nagpapakita rin ng pananampalataya, ng klase ng pananampalataya na meron tayo. Kaya nga in the end of the gospel, sinabi sa atin, may matatagpuan kaya ang Panginoon sa kanyang pagdating na ganitong uri ng pananampalataya. Pananampalataya na nagpupursige. Pananampalataya na naghihintay. At walang imposible sa Diyos. Tandaan natin, no? Ang lahat mangyayari in God's time, sa kapanahunan ng Diyos. Sa panahon na nais ng Diyos. Sana ito yung maging attitude natin. Mahirap ang naging buhay ng poor widow, pero hindi siya nang hinawa. Hindi siya bumitaw sa Diyos. Nanatili siyang humihingi, nagpupursige, sapagkat alam niya kung sino ang Diyos. Hindi malupit ang Diyos. Siya'y mapagmahal na Diyos. Hindi ho palaging madali kapag nagdarasal. Hindi ho palaging madali at merong konsuelo ang karanasan ng pananalangin. Hindi palaging ang gaan-gaan ng feelings. Yan ang pakiramdam ng nagdarasal. Hindi palaging ganon. There are moments na parang ang hirap-hirap. Pero just keep on praying. And God knows, alam niya kung ano ang ating hiling.